Alright, so it's the second Sunday of the month of July. Okay, we are delighted to have each one of you here at the Avenue Village as we have the strength that comes from the Lord to worship Him in spirit and in truth. Tunay nga po na napakabuti ng Diyos sa bawat isa sa atin that we were able to renew, restore, and recharge in His presence. Kaya naman with excitement, let us all together experience the presence of the Lord once again in our worship this afternoon. That's right, Ate Bebs. And as Isaiah chapter 40 verse 31 says, "But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint." Truly, in every season, God is the greatest source of our strength. He is our defender, our salvation, and is good and faithful in our lives in all ways. Kaya naman, this time, sama-sama nating muling purihin ang Panginoon, and together, kasama ang ating mga ka-village, let us lift our voices in Him. And speaking of strength, Dayan, praise God because we have a total of 515 strong sea agents who joined our Fun Learning Experience 2024. Palakpakan naman po natin ang Panginoon. Our incredible sea agents, hailing from 14 different locations, had their deep dive into ocean adventures and of course, the most importantly, the love of Jesus. That's right, Ate Bebs. Kaya a big congratulations to all our sea agents who have completed their mission to go deeper in their faith. Muli po, palakpakan po natin ang Panginoon. Tunay nga po na ang ating pong kalakasan ay tanging sa Diyos lamang ng bumula. Kaya sa panahon po na tayo po ay napapagod, don't give up, but rather pause for a while and start over again. Find strength from the Lord because surely He will sustain us. And so, let us take this moment to feel and enjoy the presence of our Lord, to let go of our dreariness and just be. And also, we extend our excitement sa atin pong mga online viewers tuning in via YouTube. We extend a warm welcome joining us from wherever you are. And Village, let's keep spreading the love, hope, and inspiration by sharing our YouTube link with our friends and family. Everyone is welcome to join in our online worship gathering. At sa pagkakataon pong ito, let's not miss out the opportunity to find encouragement sa ating mga ka-village. Kaya we are free na tapikin po sila at kamustahin na din. Sige po, tapikin nyo po, kamustahin nyo. A small chit-chat lamang po sa ating mga ka-village. Ayan, I'm glad you're here, Ma'am Bev. I'm glad you're here, Dayan. And as we enjoy each and everyone's company, may we also find rest in the presence of the Lord sa pamamagitan po ng pag-awit ng papuri at pagsamba sa Kanyang pangalan. Kaya po this time, let's enjoy His presence and rest ourselves in Him. For He is our Lord Almighty, ang Diyos na buhay at hindi nagkukulang. Alright, so this afternoon I would like to invite everyone na tayo po lahat ay tumayo. So before we sing songs to God, so naalala ko last Friday sa Balagbag, nagturo po ko tungkol po sa biyaya po ng Diyos pagdating po sa Kanyang habag, sa Kanyang grasya po sa atin. No? So, isipin po natin ngayong hapon, ano po kayang hadlang para hindi ka makalapit sa Panginoon? Isipin niyo po, meron ho ba? Alam niyo ho bang wala? Wala pong hadlang para ho tayo ay makalapit po sa Panginoon kasi pinawi na ho ng Diyos lahat po ng hadlang. Sabi nga po sa Bible na dati po tayo ay mga kaaway po ng Diyos. Subalit dahil po sa Panginoong Jesus, tayo po ay naging Kanya pong kaibigan. Mula po sa dilim, tayo po dinala niya po sa liwanag. Kaya ngayon pong hapon pong ito, malaya po tayo makakanta sa Panginoon. Malaya po tayo makapagbigay ng papuri sa Kanya dahil hindi po dahil sa ating sarili hong kabutihan, kundi
dahil po sa biyaya ho ng Diyos. Kaya ho tayo naging karapat-dapat po sa Kanyang harapan. Kaya palakpakan naman ho natin ang Panginoon. Tayo po lahat ay lumapit sa Panginoon sa mga awit pong ito. Come on, church. Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call. Is it true that you are thinking of me? How you love me? It's amazing. Who am I? Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call. No, I shouldn't. Is it true that you are thinking of me? How you love me? It's amazing. I am a friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God because we pray. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God because we pray. Remind that you are mindful of me, that you hear me when I call. Is it true that you are thinking of me? Everybody sing to him. How you love me. Shout. It's amazing. One more time. It's amazing. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God because we pray. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God because we pray. Come on. Give your praise to Jesus. Say with us, God Almighty. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, Lord
Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and time, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Come on, church, give your worship to Jesus. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Lord, give your worship to Jesus, for He is good. Let us sing. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good. You are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation, people from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. You are good. You are good. You're so good, Lord Jesus, and we worship you for who you are, Lord. We worship you with all of our heart, our soul, our mind, our strength, Lord. Before we sing this song, isang tanong lamang po sa bawat isa. How do you face your battles in life? Paano ho natin hinaharap po yung ating mga battles po sa buhay? May mga times po sa buhay po natin na ang mga laban po ng ating buhay or ang ating pong mga pagsubok sa buhay ay kasi lalaki ho ng bundok na parang hindi ho natin kayang lampasan. Pero sabi po nung kakantahin natin ngayon, sabi po niya ay, when I fight, I'll fight on my knees. Nilalaban niya po sa panalangin. Nakataas ang aking kamay. At lahat ng aking takot ay binababa ko sa iyong paanan. Umaawit ako sa iyo
Kasi alam ko, Panginoon, that the battle belongs to you. So when we face our battles, alalahanin po natin na the battle belongs to God. So let us sing this song this afternoon. When all I see is the bad, you see my victory. When all I see is the mountain, you see a mountain move. And as I walk through the shadow, your love surrounds me. There's nothing to fear now, for I am safe with you. So when I'll find on my knees with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you. I lay at your feet. Oh, I sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. And if you are for me, you can't be against me. For Jesus, there's nothing impossible for you. When all I see are the ashes, you see the beauty. When all I see is a cross, God, you see the empty tomb. Let us sing. So when I find
powerful He is, awesome God. You don't shake like shadows. You don't sink like sand. You don't drift like water. In your steadfast love I stand. You don't
reverential faith, we bow down to you, Lord Jesus, because you are God. And we worship you with all of our hearts, our mind, our soul, our strength, Lord. Thank you. Salamat po, Panginoon. Tunay nga po na wala kang katulad, wala kang kapantay, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na ikaw ay makapangyarihan. Ikaw po ay banal. Ikaw po ay dakila, Panginoon. You're our Savior. Salamat po. Sa iyo po ang papuri, ang pagsamba at pagkakilan po sa salamat. Sa pangalan mo lamang, Panginoong Jesus ng Biblia. Amen at amen. Magandang hapon po. We can have our seat po. Magandang hapon po sa ating lahat. Good afternoon, everyone. Okay, parang wala. Magandang hapon po. Okay, good afternoon. Ano po? Ang ganda po nung awit kanina. Kaya po, sa bawat isa po sa atin, ano man po ang laban na kinakaharap po natin sa buhay ngayon. Hindi ko po alam, laban sa pamilya, laban sa inyong buhay may asawa, laban sa inyong trabaho, sa negosyo, whatever it is, ano po, sa mga relasyon po natin, sabi pong ganon, the battle belongs to God. Kaya po, tuloy lang po, sabihin mo sa katabi mo, luhod lang. Okay, sabi ka diba? With my hands lifted high. Paano daw tayo dapat lumaban? Sabi kong ganon, I'll fight on my knees. Kaya po, anuman pong laban meron po tayo sa buhay ngayon, luhod lang po. At alam po natin, in the end, ang katagumpayan ay nasa kamay po ng Diyos. Kung magandang hapon po sa ating lahat. So ngayon po ay magpapatuloy po tayo sa series po ng atin pong tinatalakay. Sa last Sunday po ay binahagi po sa atin ni Pastor Raymart ang tungkol po sa talinghaga ng dalawang nagtayo ng bahay. Na ang isa ang pundasyon ay buhangin at ang isa naman po ay ang pundasyon ay bato. Okay, so malinaw naman po, sabi ho ng Panginoon, ang isang tao daw po na nakikinig ng salita ng Diyos ngunit hindi isinasagawa, ang tawag sa kanya ay isang isang hangal. Tingnan niyo yung katabi niyo. Huwag niyo namang sabihin. Okay? Sabi niya, hangal ang isang tao na katulad po ng ganun. Katulad siya ng isang tao na nagtayo ng bahay na ang pundasyon ay buhangin. Naunawain po natin, kamusta po ang bawat isa sa atin? Paano po tayo tumutugon sa mga salita ng Diyos na napapakinggan po natin? Okay? Hanggang tenga lang ba yan? Okay, naunawain po natin. Pero sabi ho ng Panginoon, ang isang taong nakikinig ng salita ng Diyos at ito ay kanyang isinasagawa, ang tawag ho ng Panginoon sa kanya ay kung may hangal, merong? Gideon? Kung merong hangal, merong? Matalino. Okay, naunawain po natin. Sabi ho ng Panginoon, ang taong nakikinig ng salita ng Diyos at isinasagawa ay isang taong matalino. Katulad siya ng isang taong nagtayo ng bahay na ang pundasyon ay bato. Dumaan man ang bagyo, kahit gaano pa kalakas yan, hindi ho matitinag ang bahay na nakatayo sa isang ang pundasyon ay matibay. Ganon din po tayo. Titibay po tayo sa ating pananampalataya. Sabi ho ng Panginoon, hindi lang basta nagbabasa ng salita ho ng Diyos, hindi basta lamang nakikinig, yung iba nga sinusulat pa yan Nagtitake note pa ng mga preaching. Pero hindi po dyan nagtatapos. Ang tanong, ina-apply mo ba sa buhay? Ina-apply po ba natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay? At doon po tayo titibay sa ating pananampalataya. Naunawain po natin. So yung mga bagyo ng buhay, dumadaan po yan para ipakita po sa atin ng Panginoon, ano ba talaga ang ating pundasyon.
Okay? Naunawaan po natin. So yun po ang ibig sabihin po nung talinghaga na itunuro po last week. Ano bang ibig sabihin po ng parable? Tingnan lang po natin kung ano po ang ibig sabihin. Sabi po, a parable in its simplest definition is an earthly story with a heavenly meaning. Ito daw po ay mga kwento na dito ho sa mundo, pang araw-araw na kwento, pero ito po ay mayroong pangkahulugan ho na may kinalaman po sa kaharian po ng Panginoon. Ano po, yan po ang parable. At kailangan po nating matutunan kasi ang gaganda ho ng mga kwento na ibinahagi ho sa atin ng Diyos. At ngayon pong hapon, titingnan po natin ang talinghaga ng dalawa pong the two debtors. Pag sinabi hong may pagkakautang, okay? Tingnan natin. Sabi ho at ang kwento pong ito, bago po maikwento ng Panginoon yung talinghaga, mayroon pong mahalagang pangyayari. At yun po ang uunahin po natin. At ito po ay napaka-importante na makita ho natin. Luke 7, verse 36 to 39. Okay, tingnan lang po natin. Basahin lang po natin bago po tayo tumungo dun sa talinghaga. Sabi po diyan, one of the Pharisees asked him to eat with him. So isa hong Pariseyo ang nag-imbita sa Panginoon na kumain po sa kanila pong bahay. And he went into the Pharisee's house and reclined at the table. And behold, a woman of the city, okay, who was a sinner, when she learned that he was reclining at table in the Pharisee's house, brought an alabaster flask of ointment. And standing behind him at his feet, weeping, she began to wet his feet with her tears and wiped them with the hair of her head and kissed his feet and anointed them with the ointment. Now, when the Pharisees who had invited him saw this, he said to himself, if this man were a prophet, he would have known who and what sort of woman this is who is touching him. For she is a, what? Sinner. Isa hong makasalanan. So pag sinabi ho natin, I'm reading sa ESV translation. Pag sinabi ho doon, sabi ho doon, a woman in the city. Yung salitang a woman in the city, yung pagkahulugan po niyan, ibig sabihin po, babae na nagtatrabaho po sa gabi at hindi lang ho basta sa gabi. Babaeng mababaang, parang kalapating bababaang lipad. Isa ho siyang prostitute. Kumbaga ho, yun ho ang kanyang hanap buhay. Iba't ibang lalaki ho ang kanyang nakasalamuhan, at ang dami niya hong, isa ho siyang makasalanan. So yun pang ibig sabihin ng woman in the city. Gusto ko lang po kayong bigyan ng background. Siguro po, so si Simon, okay. Si Simon, ang pangalan ho ng Pharisee na nag-invite sa kanya sa kanyang bahay. This is not the Simon Peter, the disciple. This is Simon na isang Phariseo. Pakinggan ho nating mabuti, Hindi po ito si Peter na disipulo ho ng Panginoon, na alagad ho ng Diyos. Ito po ay si Simon na isang Phariseo. Okay? So sabi niya, tingnan natin, So sabi ho, may isang babae. Nung makita niya po na ang Panginoong Jesus at malaman niya ng Panginoong Jesus ay nandoon sa bahay ni Simon, siya ho ay pumunta. At nung makita niya na ang Panginoon po ay nasa may lamesa, nakarecline po doon, ano pong ginawa niya? So nakita ho natin, may dala-dala ho siyang alabaster na pabango, binuhos niya, at yung paa ng Panginoong Jesus po ay binasahan niya ng kanyang luha. Mamaya isa-isahin na natin yan.
Okay? This woman in this event should not be confused with Mary of Bethany and the anointing of Jesus described in John 12 verse 1 to 8. Okay? So hindi po ito yung si Maria na taga Betania. Okay? So yung kwento po ito ay nangyari po, pakinggan natin mabuti. Ang kwento pong ito nangyari, umpisa pa lang po ng ministry ng Panginoon. Samantala po, yung nangyaring pag-anoint naman po sa Betania ni Maria, ay nangyari po yun, pahuli na po ang ministry. Malapit na pong hulihin ng Panginoon. So hindi po ito si Maria ng Betania. Okay? Mayroong mga pagkakapareho, pero mayroong pong pagkakaiba at yun po ang mahalaga. Tingnan ho natin. This event occurs in Galilee, the other in Bethany. So yung pangyayari pong ito na binabasa po natin ay nangyari po sa Galilea, samantalang yung kay Maria po ay sa Betania. Okay? Tingnan ho natin. This woman is a public sinner. So ang babaeng tinutukoy po dito ay makasalanan, isang prostitute. Madami na hong lalaking gumamit ho sa kanya. Whereas, the Mary, yung tinutukoy po sa Bethany, si Mary of Bethany, a respected member of society. So, hindi po ito si Maria na taga Betania. Naunawaan ho natin, ito po ay isang babae na makasalanan. So, naintindihan na po natin ha, magkaiba po ito. Okay? So, tingnan ho natin, ano? So, makikita ho natin, tuloy ho natin yung verse. Okay. Now, when the Pharisee who had invited him saw this, he said to himself, if this man were a prophet, he would have known who and what sort of woman this is, who is touching him, for she is a sinner. And Jesus answering said to him, ito na ho, sinagot na ho ng Panginoon ho si Simon. Sabi niya, Simon, I have something to say to you. And he answered, say it, teacher. Ito na ho. A certain money lender had 2 debtors. Okay? One owed 500 denarii. Okay? And the other, 50. When they could not pay, anong pagkakapareho ho nila? Pareha silang, ano po? Pareha silang umutang at pareho silang walang pangbayad. Okay. Mas malaki ang 500 kaysa sa 50. Naunawaan ho natin. Pero po, okay, mas malaki ang 500 denarii, mas maliit ang 50, pero ang situation ay pareha silang walang pambayad. Okay. Naunawaan ho natin ang kwento. Ano ho? When they could not pay. Okay. Parehas ho silang walang pambayad eh. Kahit ho maliit lang yung inutang ng isa, wala talaga akong pambayad. Yung isa malaki ho yung inutang, wala rin pambayad. Okay. When they could not pay, he canceled. Grabe, ano ho? Yung money lender po, nung malaman niyang walang pangbayad pareho, he canceled the debt of both. Parehas niyang pinatawad doon sa kanilang mga utang. Ngayon ang tanong ng Panginoong Jesus kay Simon, now, which of them will love him more? Ano sagot ni Simon? Simon answered, the one I suppose for whom he canceled the larger debt. Tama? Mali. Tama ang sagot ni Simon? Mali. Tama. Diba? Mas mamahalin siya nung taong mas malaki ang pagkakautang. Diba? Okay? Sabi ho ng Panginoon, and he said to him, you have judged rightly. Then turning toward the woman, he said to Simon, do you see this woman? Okay. Simon, nakikita mo ba ang babaeng ito? Okay? Kasi siguro po, tingin ho kayo sa akin. Kaya ho, in-invite ni Simon ng Panginoong Jesus sa bahay niya. Kasi,
That time, sikat na sikat ang Panginoon dahil sa kanyang mga ginagawa, sa kanyang mga miracles na ginagawa. Sabi nga po sa commentary, si Simon daw po ay celebrity collector. Yan. Yun lang naman yung dahilan niya. Parang ipakita niya, diba? Wow! At makita ng Panginoon na ito ko, isa akong Pariseo. Marunong ako sa salita ng Diyos, alam ko lahat ng law, ito ako, respetado ako sa buong komunidad. Parang ganun, ano po. Pero tingnan natin, ano, kaya din, sabi niya, kung alam lang nito, kung sino yung babaeng humahalik sa kanya, kung sino yung babaeng nakaluhod sa kanyang panan, diba? Ganun ho yung kanyang pag-ano eh. Kaya ho nakwento ng Panginoon yung talinghagang ito. Tuloy ho natin. Then turning toward the woman, he said to Simon, do you see this woman? Okay? Sabi ho ng Panginoong Jesus kay Simon, I entered your house, you gave me no water for my feet, but she has wet my feet with her tears and wiped them with her hair. So mamaya titingnan ho natin ha. You gave me no kiss, but from the time I came, and she has not ceased to kiss my feet. Sabi niyang ganun. Hindi mo nga ako hindi mo nga ako binigyan ng beso. Pero ang babaeng ito, nung dumating dito, hindi siya tumigil sa paghalik sa aking paa. You did not anoint my head with oil, but she has anointed my feet with ointment. Therefore, I tell you, her sins, which are many, are forgiven, for she loved much. Diba? Love covers a multitude of sin. But he who is forgiven little loves little. And he said to her, your sins are forgiven. Grabe ho, ano? So titingnan po natin. Isa-isahin po natin, ano? Ganda ho ng talinghaga pong ito. Kasi ho, dito ho natin makikita kung ano po ba ang totoong kahulugan ng pagsamba. Okay, ulitin ko po. Dito ho natin makikita the true meaning of worship. What is the essence of worship? Naunawaan ho natin, ano po ba yung pagsamba? Bakit ba tayo tumataas ng kamay? Bakit ba tayo nagsasalita ng hallelujah? Bakit ba nananalangin ka, Panginoon, sinasamba ka namin, dakila ka. Ano po, yun po yung ating mga sinasabi kapag sinasamba ho natin ng Panginoon. So tingnan ho natin, ano ho. So meron pong two main characters sa parable na to. Number one is the moneylender. Who is the moneylender? Ang Panginoon, ang Diyos. And then the two debtors ay ang dalawang makasalanan. Yung isang babae na hayag ang kasalanan. Alam na alam ng publiko na siya ay masamang babae, na isa siyang prostitute. Meron naman pong isang makasalanan na akala niya hindi ho siya makasalanan kasi ano ho siya respetado sa komunidad, talaga pong alam niya ang salita ng Diyos, alam niya ho ang law. Pero hindi niya alam, siya rin po ay isang makasalanan. Okay, tingnan ho natin. So, meron po tayong tatlong perceptions when it comes to worship. Natatalakayin po ngayong hapon. Okay, there are three perceptions that will determine how much you worship. Your view of sin, self, and the Savior will either increase or decrease your worship. Kung paano daw po, so tatlo po yung titingnan ho natin. Sin, self, and Savior. Okay? Sin, self, and Savior. Ngayon, paano po ba natin tinitingnan yung tatlo na yon? Sabi ho doon, it will increase or decrease your worship. So, tingnan ho natin. Luke 7, verse 36 to 43. So, ulitin ko po, merong isang Pariseo na nag-invite sa Panginoon para kumain sa kanilang bahay. Inanyayahan si Jesus ng isa sa mga Pariseo upang makasalo niya. Pumunta naman siya sa bahay nito at dumulog sa hapag. Okay? Sa bayang iyon ay may isang babaeng makasalanan. Nabalitaan niyang kumakain si Jesus sa bahay ng Pariseo, kaya't nagdala siya ng pabangong nasa sisidlang alabastro. Okay, alabaster of jar.
Lumapit siya sa likuran ni Jesus sa gawing paanan, umiiyak na binasa niya ng kanyang mga luha ang mga paa ni Jesus. Okay, can you tingin lang po kayo sa akin. Kung titingnan po natin ang kultura ng unang panahon, ang mga kalsada po ay hindi semento. Okay? Ang mga kalsada po ay puro putik. At ang Panginoong Jesus po ay laging naglalakad. At hindi po naka-sneakers ang Panginoon that time. Ano ho ang kanilang tsinelas? Ano ang kanilang sapatos? Sandalyas. Open ho. So, ibig sabihin po, ang paa ng Panginoong Jesus that time ay madumi. Para ho mabasa mo ng luha ang isang paa, gaano kadaming luha ang ipapatak sa iyong mga mata para po mabasa ng luha. Sabi ho diba? Umiiyak na binasa niya ng kanyang mga luha ang paa ni Jesus. Grabe ho. Naunawaan po natin. Can you imagine yung paglapit niya sa Panginoon? Panginoon, ito ako makasalanan ako pero nananampalataya ako. Kaya ako nandito, nananampalataya ako na ikaw ang Jesus na pwedeng magpatawad ng aking kasalanan. Naunawaan ho natin, can you imagine that? Gaano kadaming luha ang pumatak sa babaeng ito para lamang pumabasa niya ng kanyang luha ang paa ng Panginoong Jesus. Ang tindi ho niyan, sabi ko sa inyo, madumi, maputik, pero sa anong ginawa niya? Pinunasan niya ng kanyang sariling buhok, hinalikan at binuhusan ng pabango ang mga paa nito. Okay, Sir, balik ho tayo. Gusto ko lang pong makita ninyo kung ano po yung ginawa ng babae. Sabi dyan, pinunasan niya ng kanyang sariling buhok. Noong unang panahon po, mas mabuti pang maghubad ka, katanggap-tanggap yun. Pero yung magladlad ka ng buhok, lalo na po sa harapan ng maraming tao, ay hindi katanggap-tanggap nung unang panahon. Pero ano pong ginawa niya? Dahil ang Panginoong Jesus yun, ano pong ginawa niya? Wala ho siyang pakialam kung ako'y magmukhang ganito. Hindi ka tanggap-tanggap. Iniladlad niya kanyang buhok at pinunasan ang paa ng Panginoong Jesus. Grabe ho. Anong ginawa ho nito? Hinalikan. Binuhusan ng pabango ang mga paa nito. Alam niyo ho, tingin ho kayo sa akin, pag ikaw ho ay isang rabay, ang Panginoong Jesus kasi rabay, tagapagturo ho ng mga salita ho ng Diyos, pag pumunta ka sa isang bahay, pag pumasok ka ho doon sa may pinto nila, meron na ho doong maliit na planggana para bago ka pumasok, huhugasan nila yung paa mo, tapos may tuwalya. Pero po sa kwentong ito, wala hong ganon. Wala hong pinrepare si Simon sa Panginoong Jesus. And to think, ang Panginoong Jesus po ay rabay. At pag pumasok ka po sa bahay, yung host po ng bahay, sasalubungin ka, parang hahalikan ka. Diba? Parang sa atin, beso. Pero hindi ho yung ginawa ni Simon sa Panginoon. Naunawaan ho natin. At pag nandun na ho yung rabay sa may table, meron po silang tinatawag na attar rose. Isa siyang scent ng bulaklak na ipinapatak ho. Maliit lang daw po na amount yun, ipinapatak ho sa ulo. Pero ano pong ginawa ng babae? Diba ho, pagbisita ko, maliit na, parang isang drop lang, para i-anoint po. Pero itong babae, isang patak lang ba ang binigay? Pinasag niya ho yung isa hong lalagyanan, yung alabastro, at ibinuhos niya po lahat sa Panginoong Jesus. Alam niyo, grabe no? Alam niya ho ng Panginoong Jesus yun. Alam niya ho na ang Panginoong Jesus po ay Diyos. Ang Panginoong Jesus po ang nagpapatawad ng kasalanan. Kaya po binigay niya po lahat sa Panginoon. Grabe po, Sabi ko, Lord, tindi ho, yun po pala yung kultura. Eh sabi ho ng Panginoon kay Simon,
Ginawa mo ba sa akin yun? Hindi pumasok ako dito, hindi mo man lang hinugasan yung paa ko eh. Hindi mo man lang ako bineso. Wala man lang kayong oil para i-anoint yung ulo ko. Pero ang babaeng ito, magmula nung pumasok, hindi na tumigil. Nahalikan ang aking paa at ang kanyang mga luha ay nahugasan po yung paa niya. Sabi ko sa inyo, gaano kadaming luha ang pumatak sa babaeng yun para ang isang paa ay mahugasan. At hindi lang po isang drop ng pabango ang inilagay niya. Binasag niya po ang isang buong sisidlan at ibinuhos lahat sa Panginoon. At kita niyo hindi po niya pinunasan ng tela, ng tuwalya. Ang kanyang buhok ang pinantuyo niya, pinamunas niya dun sa paa ng Panginoong Jesus. Kahit po makita po ng lahat at sabihin na lapastangan siya, nilagpasan niya po yun alang-alang sa pagsamba, pananampalataya niya sa Panginoong Jesus. Unawaan po natin, kita po natin, tingnan ho natin. So number 1 daw po, paano ho ninyo tinitingnan ang kasalanan sa buhay? Kasi yung babae, nakita niya, Panginoon, makasalanan ako. Diba? Yung isa naman po, wala akong, may pride may yabang. Respetado ako ng komunidad. Isa ako sa leader ng mga Pariseyo. Naunawaan ho natin. So how do you perceive? What is your perception pagdating sa kasalanan? So sabi ko sa inyo, 3 bagay ang titingnan po natin para lalo nating masamba ang Panginoon. Sabi number 1, the perception of sin. Your perception of your sin determines your worship. Okay? Paano natin tinitingnan ang atin kasalanan? Sabi sa verse 42, diba? Balik tayo dun sa kwento. May 2 nangutang, yung isa 500 denarii, yung isa 50, pero ano pong pareho nila? Hindi sila parehas makapag-bayad. Okay? Okay, Luke 7:42, when they could not pay, ESV version. Luke 7:42, NCV version, they had no money to pay what they owed. Luke 7:42, NIV version, neither of them had money to pay him back. Tingin kayo sa akin. Tinitingnan mo ba ang sarili mo na mas righteous ka sa katabi mo kasi every Sunday nandito ka? Yan. Diba? Nagpe-pray ka lagi, sumasamba ka lagi sa Panginoon. Diba? Hindi ka nga kumakanta ng mga kanta sa labas, puro worship song ang kinakanta mo. Yan. Diba? Parang, yung katabi mo, diba? Mamamatay tao, magnanakaw, sinungaling. Yung parang, ganito po yun Yung isa, pinagsasaksak, dito sa may puso. Yung isa naman po ay pinagbabaril ng, bang mataas na baril? Machine gun. Diba? Ano pong mas mabigat? Yung kutsilyo o yung baril? Diba? Parehas silang patay. Unawain po natin, paano nyo po tinitingnan ang kasalanan? Diba? Si Simon, proud na proud sa sarili niya Kung alam mo lang, Panginoon, ang babae niya ay may kasalanan. Ito ang ginawa niyan. Yan ay haliparod. Lahat ng tao, lahat ng lalaki dito sa ating bayan, natikman na yan. Bakit ka pumapayag na mahawakan ka niyan? Bakit ka pumapayag na mahalikan niyan? Alam mo ba kung sino yan? Minsan ganyan tayo Pariseyo po tayo. Bakit ka nakikipag-usap dyan? Alam mo ba ang kwento niyan? Bakit nyo hinahayaang pumasok yan dito? Minsan ganyan tayo Alam nyo, wala tayong pagkakaiba. Di ba nga nung nakaraang turo ko, lahat tayo kinahabagan lang po ng Panginoon. It is only by the grace of God. Naunawaan po natin, lahat po tayo kinahabagan lang po ng Panginoon. Wala makakapagsabi sa atin na mabuti ako kaysa sayo.
Naunawaan ho natin, sabi ho sa Ephesians 2 verse 1, sabi ho ng easy to read version, in the past, you were spiritually dead because of your sins, the things you did against God. Lahat ho tayo, sabi ho ng Panginoon, diba? Sabi niya, you were spiritually dead because of your sins and the things you did against God. Lahat ho tayo, ayaw ho sa Diyos. Lahat ho tayo, hindi ho natin hinahanap ang Panginoon. Naunawaan ho natin, lahat ho tayong makasalanan sa harapan ho ng Diyos. Sabi ho ng Panginoon, ang mga ginagawa ho natin ay pawang basahan sa kanyang harapan. Kaya wala pong pwedeng magmalaki na mas mabuti ako sa iyo. Ito ang ginagawa ko. Wala hong makakapagsabi niyan. Bakit ka ho makakasamba ho sa Diyos katulad ho ng ginawa ho ng babae? Kasi nakita mo, Panginoon, makasalanan ako at walang ibang makakapagpatawad ng kasalanang ito kundi ikaw lamang. Naunawaan ho natin. Si Simon, sobra hong Diba? Sabi ho sa Romans 3:23 from the Voice version, you see, all have sinned. Lahat ho nagkasala and all their futile attempts to reach God in His glory fail. Sabi hong ganon. Naunawaan ho natin? Sabihin ho natin, all. Pag sinabi yung all, meron po bang hindi nagkasala? Hello? Lahat ho tayo, you see, all have seen in all their futile attempts to reach God in His glory fail. Wala hong nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos kahit isa. And if you, kung tinitingnan po natin ang atin ang kasalanan na ito ho ay, diba ho, grabe ho yung babae, Panginoon. Nagpatira pa ho siya eh. Binigay niya ho lahat sa Panginoon. Naunawaan ho natin, ang kasalanan ho sa harapan ho ng Diyos ay kasalanan. Wala hong maliit, wala hong malaki. Hello? Pag nangupit ka ng piso at nangupit ka ng 100, parehas na, kasalanan. So nasabi ho ng Panginoon, wala hong makakapagsabi na mabuti ka, wala kang kasalanan, lahat ho tayo makasalanan. Ito ang gusto kong makita ho natin. Kaya paglapit mo sa Panginoon, hindi ka ho lalapit na parang ang yabang mo eh. Lalapit ka ng basag ang puso mo, katulad ho ng babae. So mamaya titingnan ho natin yung dalawang responses po. Ano na makikita po natin sa talinghagang ito, Okay. Those of us who are most sensitive to the magnitude of our sin should also recognize the magnitude of God's forgiveness, thus stimulating our worship. Okay? Sabi ho ni Bob Deffinbow. Grabe ho, Sabi niya, pag nakita ho natin, diba? Panginoon, makasalanan ako eh. Laki ng kasalanan ko, naalala ko may kausap ako. Sabi daw nung nagtanong sa kanya, kaya akong patawarin ng Panginoon kahit napakalaki ng kasalanan ko? Sabi niya, isipin mo na ang pinakamalaki at pinakamibigat na kasalanan na gawa ko. Pag lumapit ba ako sa Panginoong Jesus, kaya niya akong patawarin? Sagot niya, kahit ano pang kasalanan yan, kapag lumapit ka sa Panginoon, grabe po, katulad ho nung babae, kaya kong patawarin mo ng Diyos. Tayo hong mga tao, meron pa ho tayong diba? Kahit magpantay ang mga pako, hindi kita patatawarin. Mga ganyan ho tayo. Sa Panginoon, wala akong ganyan. Grabe ho yung pag-ibig ho ng Diyos, Diba? Makita ho natin, yung pagpapatawad ho ng Diyos sa atin, wala ho yung limit eh. Ganun ho kabuti ho ang Panginoon ho sa atin. Sabi ho ay, the acknowledgement of yourself as a sinner doesn't depend on your amount of sins, but awareness of sins. Pag nakita ho natin na ang kasalanan ay kasalanan, gaano man ho yung kaliit, gaano man yung kalaki, pag nakita mo, Panginoon, kasalanan po ito eh. Diba?
At ang Panginoon po, ang Diyos na nagpapatawad po ng kasalanan. Sabi mo nga sa katabi mo, ang Panginoong Jesus ang nagpapatawad ng kasalanan. Hindi ko alam kung ano ho yung mga nagagawa nyo ngayon, na alam nyo hindi kalooban ng Diyos. Hindi ko ho alam kung ano yung mga kasalanan po o tinitingnan. Panginoon, hindi ako makalapit sa iyo kasi ito yung ginagawa ko. Alam nyo ho, wala pong kasalanan na hindi kayang patawarin ng Panginoon sa buhay natin. Kung tayo po ay totohanang lalapit po sa Kanya. Unawaan po natin, katulad po nung ginawa ho nung babae. Grabe ho yung ano niya perception niya sa kasalanan. Panginoon, ito yung nagagawa ko. Ito ako. Pero alam ko na kaya mo akong patawarin, kaya mo akong tanggapin. Naunawahan ho natin. At tingnan ho natin. Tuloy ho natin. Verse 44. Turning toward the woman, he said to Simon, "Do you see this woman?" Kasi sabi ho nung narinig ho ng Panginoon, sabi ni Simon, kung alam lang ng Panginoong Jesus kung sino yung babaeng yan. Diba? Kaya ho sinaguto siya ng Panginoon. Sabi niya, "Do you see this woman? I entered your house. You gave no water for my feet." Hindi ho. Wala ho siyang inihandang planggana dun sa may pintuan. Tingnan ho natin. "You gave me no water for my feet, but she has wet my feet with her tears and wiped them with her hair." Okay? "You gave me no kiss, but from the time I came in, she has not ceased to kiss my feet. You did not anoint my head with oil, but she has anointed my feet with ointment." Okay? Grabe ho, ano? So, nasyak ho. Pakinggan natin mabuti, ano? Nasyak ho yung mga taong nandoon sa ginawa ho ng babae. Sabi nga po ay naskandalo ang buong bahay po ni Simon sa ginawa po ng babae. Sabihin ho natin, scandal. Diba? Skandalo po yung ginawa ho ng babae. Okay? Sabi ho nila, parang yung pag binasa ho natin ang commentary po, yung mga sinasabi ho ng mga tao, may karapatan, parang ganito ho, grabing kapal naman ang mukha ng babaeng to, may karapatan siyang pumasok sa bahay na to, alam niyang nandito ang Panginoong Jesus. Grabe, ano, parang ganun ang sabi. Ano ho, pagkakita ho, nung babae na nandoon ang Panginoong Jesus, lumuhod po siya sa harapan ng Panginoon at umiyak sa harapan ho ng Panginoon. Okay, tingnan ho natin. Her feet covered the feet. Her tears covered the feet of Jesus, and she begins to dry them with her hair. And the unthinkable happens. So she begins to kiss her feet as she applies expensive ointment to them. Grabe, ano ho? Sabi ko sa inyo, gaano kadaming luha yung niluha po nung babae para ho mabasa at mahugasan po ang maduming paa ng Panginoon that time. Ganun ho siya kabasag sa harapan ho ng Diyos. Kamusta ho tayo? Kamusta ho ang bawat isa ho sa atin? How broken you are right now sa paglapit ho sa Panginoon? Gaano tayo kabasag? Yung mga puso ho natin sa mga panahong ito, Lord, ito po ako eh. Ito pong kalalagayan ko, ito po yung nagagawa ko. Unawain ho natin. Minsan po, sabi ho ng Panginoon, parang sabi ko ho sa inyo, sabi ho ng Panginoon kay Simon, nung pumasok ako, wala ka man lang tubig na ihanda para hugasan yung paa ko. Diba? Pero yung babaeng ito, nung pumasok, hindi na tumigil sa pag-iyak sa aking paanan. Wala ka man lang, hindi mo man lang ako ginrit ng halik or ng beso. Samantalang itong babaeng ito, nang makita ko, hindi na tumigil sa paghalik sa aking mga paa. Wala ka man lang ointment na inilagay sa ulo ko para i-anoint ang aking ulo. Pero ang babaeng ito, binasag niya ang sisidlang alabastro para sa akin. At alam niyo po ba, that time po, napakamahal po noon.
Yung pabango pong yun ay one of a kind. At sobrang mahal, as in sobrang mahal, mga royal blood lang po ang mayroong ganun. At sabi ko sa commentary, ang sinasabi po ng mga tao doon, sabi ho nila, oo nga, mamahaling pabango yan at nakaya niyang bumili ng ganyan dahil sa kanyang trabaho. Kasi ang mahal ng binabayad sa kanya ng mga lalaking gumagamit sa kanya. Grabe ho, ganun ho. At sabi ho ng Panginoon, Jesus pointed out that no one of these acts of conventional courtesy had been offered to him, and that the woman in her own way had done what she could to supply them. Ginawa ho lahat. Yung babaeng makasalanan na kinukutya po nila, lahat ginawa niya para sa Panginoon. Pero ho yung nagsasabi na siya ay matuwid, hindi ho makasalanan, yung nagsasabi na wala akong ginagawang masama, hindi man lang ho nakagawa ng kahit ano nung dumating ang Panginoong Jesus. Naunawaan po natin, sometimes, tingin ho kayo sa akin, minsan, ganyan ho tayo yung mga Pariseyo. Okay? Grabe yung pagpapahalaga ng babae sa Panginoon eh. Diba? Alam niya ng Panginoong Jesus yun. Pero minsan ho tayo ganyan, para ho tayong mga Pariseyo, hindi ho tayo marunong magpahalaga sa Panginoon. Dadating ho ang Panginoon, pero wala man lang tayong inihahandang tubig para hugasan ang kanyang paa. Hindi man lang ho natin ginigreet ang Panginoon ng halik. Hindi man lang ho tayo naglalaan ho ng ointment para i-anoint sa kanya. Ano pong ibig kong sabihin po dito? Minsan po sa buhay po natin, ang dami ho nating inuuna maliban ho sa Diyos. Maliban ho sa Panginoon. Ang tanong ho sa atin, how important God is in your life? Yun ho, gaano po kahalaga ang Panginoon sa buhay po natin? Yun po yung tanong. Diba ho? Na-acknowledge lang po ba natin ang Panginoon kasi Sunday? Pero after ng Sunday, nakakalimutan na ho natin ang Diyos. Naunawaan ho natin? Yung pagpunta nyo na lang dito, ngayong Sunday, paano ho ninyo pinaghandaan? Kasi alam nyo, sasamba kayo sa hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Diba? Every Sunday ka na nga lang dito pupunta. Kasi pagsamba, tutulog ka pa. Ginagawa mo hong kwarto, pahinga, mag-charge. Okay lang naman. Okay, tulog. Sabi mo sa katabi mo, tulog ka lang. Okay. Hindi naman po bawal matulog. I mean, paano ho natin tinitingnan? Diba? Sasamba ka sa pinakamakapangyarihan sa lahat. Ang Diyos na lumikha sa'yo. Ang Diyos na nagbibigay ng lahat para sa'yo. Paano ho natin yun? Paano ho natin siya tinatrato bilang Panginoon? Yun ho ang tanong ho sa atin eh. Diba ho? Ang tanong ho sa atin, na-acknowledge po ba natin ang Panginoon sa ating buhay araw-araw? Yun po eh. Pero tayo nagiging Pariseyo. Kapag binabaliwala ho natin ang Panginoon, hindi ho siya yung prioridad ho natin. Naunawaan ho natin. Diba? Paghayahayang buhay mo, nasaan ang Panginoon sa mga panahon ng komportable ka? Naunawaan ho natin. Nasaan ang Panginoon sa panahon na lahat ng kailangan mo ay nasa iyo? Yun ang tanong ho sa atin eh. Minsan kapag down, hindi ho masama at naaalala ho natin, kaya lang po, ang unfair ho natin eh. Kapag lang ho down na tayo, dun lang ho tayo lalapit ho sa Panginoon. Yun ho yun eh. How do you treat your ministry? Kung tinitingnan mo yan na pagsamba mo sa Diyos, paano mo ginagawa ang paninilbihan mo sa Panginoon? Yun ang tanong mo sa atin eh. Diba? Okay, nagbibigay ka, pero lahat, pinangalandakan mo na sa lahat ng members. Nag-sponsor ako kay ganito, nagbigay ako ng ganito. Diba, nakakalungkot pag nakakarinig ako ng ganyan eh. Sabi ho nang pag nagbigay ka, wag mo nang ipaalam sa kaliwa mo. Dahil yan ay binigay mo para sa Panginoon. Minsan para tayo mga Pariseyo eh, naunawaan ho natin, how
sabi ko ho sa inyo, kamusta ho? Paano nyo ho tinatrato ang paninilbihan nyo sa Panginoon? Routine na lang ba? Every Sunday, kailangan nandun ako? O nakikita mo na Panginoon, ito po'y paglilingkod ko sa inyo. Ito'y paninilbihan ko sa inyo. And I will give my everything, my very best just to worship you. Katulad doon nung ginawa ko ng babae. Binigay niya po lahat. Wala akong tinira sa sarili. Naging kahiya-hiya sa harapan ng tao. Hindi ho inalintana. Ang pangungutya ng lahat ng tao, masamba niya lang ang Panginoon dahil alam niya ang Panginoong Jesus ay Panginoon na kayang patawarin po ang kanyang mga kasalanan. Yun po yung tanong ko sa atin eh. Diba? Minsan nakakalungkot Kamusta ho tayo? Diba? Nag-excel ka sa labas and yet sa loob ng church, anong ginagawa mo natin? Yun ang nakakalungkot eh. And to think this is from God. Diba? This is the kingdom of God. Ang sipag mo sa trabaho mo, pero pagdating sa loob ng church, pagdating sa kaharian ng Diyos, nasaan po tayo? Yun po yung tanong ho sa atin. And nakakalungkot po isipin, sabi ko, Panginoon, sana makita ng bawat isa sa atin, katulad nung ginawa ho ng babae, binigay niya lahat para sa Panginoon. Todo na ba kayo talaga sa harapan ho ng Diyos? Mga youth, at taas ho ang kamay ng mga kabataan. Sige ho, taas nyo yung kamay ninyo. Mapupunta kayo sa impyerno pag hindi kayo nagtaas ng kamay. Alam niyo mga kabataan, this is the best time na tumudo kayo sa Panginoon. Bakit? Habang bata pa kayo, acknowledge God in your life as early as now. Maging seryoso na po kayo sa paninilbihan ninyo, sa pananampalataya nyo sa Panginoon. Habang bata pa po kayo, huwag nyo na pong antayin na tumanda kayo bago nyo ibigay ang kalahat-lahatan nyo sa Panginoon. This is the best time to give your best to God. To give your all to God. At pag binigay nyo po ang inyong kalahat-lahatan sa Panginoon, hindi kayo magsisisi. Unawaan po natin, katulad po nung babae. Kaya yung mga kabataan po natin, this is the best time to get serious with God. Ito po yung panahon na maging seryoso po tayo sa Panginoon. Habang bata pa po tayo, naunawaan po natin. Sabi ko nga po, kahapon nandito ako sa flex. 4 days po yung flex po natin eh. At graduation po kahapon. Alam niyo yun, na parang sabi ko, Panginoon, may mga bagong na ho tayong mga t-shirts na ginagamit ho ang Diyos. Nagpapasalamat ho ako sa Panginoon. Sabi ko, yung iba ho nating kabataan, ano pong ginagawa ninyo para sa Panginoon? Bakasyon. This is the best time na makapanilbihan ho tayo sa harapan ho ng Diyos. Diba? Grabe yung pagod nila eh, kasi umaga't hapon ho sila, diba? Kaya ho, salamat ho sa mga Panginoon, sa mga nag-volunteer, sabi ko nga po, para ho tayong mga pariseyo, yung pag umaawit ka sa Panginoon, yung mga bago, okay lang yan, kasi bago pa naman tayo eh, pero yung mga matatagal na, pag oras ho ng pagsamba, oras ho ng pag-awit sa Panginoon, kinakatagpo ka ba ng Diyos sa mga awitin po, sa bawat letra, lyrics, words ho? Kamusta ho tayo? Sa bawat preaching ho, salita ho ng Diyos na naririnig na ho natin, paano tayo nagre-response? Okay, tandaan ho natin. Grabe ho, So number 1 po, the perception of sin. Number 2, the perception of self. Paano nyo nakikita ang sarili ninyo? Sabi ho, your perception of yourself determines your worship. Pag nakita mo, Panginoon, wala akong pwedeng ipagmalaki sa iyo eh. Ito po ay sa biyaya at grasya, habag nyo lamang, Panginoon, makasalanan ako. Kailangan ko po kayo sa buhay ko. Pag nakita nyo po yan, grabe hong pagsamba ang ibibigay nyo sa Diyos. Ito ho yung babae, nakita niya ho yung sarili niya eh. Naunawaan ho natin. So makikita ho natin, dahil ho sa kanyang pananampalataya sa Panginoon,
Dahil nakita niya, Panginoon, kayo ay Panginoon, kayo ang Diyos na makapangyarihan at kayang magpatawad ng kasalanan. Grabe ho yung faith ho ng babae na kaya ho siyang patawarin ho ng Diyos. Kaya ho siyang tanggapin despite and spite ng kanyang mga ginagawa. Kaya ho, nagawa niya ho yun. Kaya ho niya naibuhos ang pabango, kaya ho niya nahugasan ang kanyang luha, na punasan, natuyo ng kanyang buhok dahil sa kanya pong pananampalataya. Unawaan po natin, tandaan ho natin, we are not saved by faith plus works. Hindi ho siya pinatawad ho ng Panginoon dahil sa kanyang mga pinagagawa. Hindi ho. Pinatawad siya ng Panginoon dahil sa kanyang pananampalataya. Ito ho tayo, pananampalataya, at pagkatapos ng pananampalataya, dahil sa ating pananampalataya, lumalabas na po ang mabuting gawa. So tingnan ho natin. 2 responses na makikita ho natin. Ito ho ba tayo? Tayo po ba si Simon o tayo ho yung babae? At tingnan lang ho natin, Sabi ho ni Simon, Jesus, I'm interested. O Panginoon, interesado ako sa iyo eh. Gusto ko pong malaman kung ano mga yung mga pwede mo pang gawin. Gusto kong malaman kung kasi sobrang sikat ng Panginoon, kaya siya interesado sa Panginoon, pero hindi niya nakikita ang Panginoon na, Panginoon, kailangan kita sa buhay ko. Kasi ito ako makasalanan ako. Hindi niya nakikita yun. Sabi yun, Simon's heart is a proud heart that sees himself as what? Better. Mas mabuti ako sa babaeng yan. Sobrang makasalanan yan eh. Diba? Ganyan ba tayo? Okay. Tandaan natin, sabi sa Romans 12 verse 3. For by the grace given me, I say to every one of you, do not think of yourself more highly than you ought, but rather think of yourself with sober judgment, with accordance with the faith that God has distributed to each of you. Huwag daw po nating tingnan ang sarili natin na mas mabuti ho sa iba. Okay, tingnan ho natin yung response ng babae. Ito yung response ng babae. Sana ho every time mo nasasamba ho tayo sa Panginoon. Sana every time na tayo po ay lalapit ho sa Panginoon, ito ho tayo. Jesus, I need to be forgiven. Ito ho yung puso ho ng babae. Panginoon, kailangan ko pong mapatawad sa mga kasalanang nagawa ko. The woman's heart is a broken heart that sees herself as she is. Basag! Panginoon, napakasama ko. Hindi ako karapat dapat sa harapan mo. Grabe ho, Kaya sabi ho ng Panginoon, ito ho nakakalungkot kay Simon Diba? Sabi ho ng Panginoon sa kanya, sabi ho ni Gary Inrig sa book po, The Parables of Jesus. Do you see this woman? Jesus asked. In fact, Simon doesn't. He sees not a woman, but a sinner. He has frozen her in her past. Okay? Ang nakita ho ni Simon ay hindi ho babaeng humihingi ho, nagpapatira pa at nagpapakumbaba sa harapan ho ng Diyos. Ang nakita po ni Simon ay isang babaeng makasalanan. Pero ang nakita ho ng Panginoon ay ito. Jesus sees not a sinner, but a worshiper. He sees her present, not her past, her forgiveness, not her failure. So ang nakita ho ng Panginoon ay hindi babaeng makasalanan, kundi isang babaeng sumasamba ho sa Kanya. Ang nakita niya po ay ang ngayon, ang pangkasalukuyan po ng babae at hindi po yung kanyang nakaraan. What is her present? Nagpapakumbaba, humihingi po ng tawad sa harapan po ng Diyos. At dito na po ako magtatapos. Number 3, so una po, the perception of sin. Paano ba natin tinitingnan ang kasalanan? The perception of self. Paano po natin tinitingnan ang ating sarili? And number 3, the perception of the Savior. Your perception of the Savior determines your worship. Kung paano natin tinitingnan ang Diyos. Sino ba ang Panginoon sa buhay po natin?
Ano ba ang kayang gawin ng Panginoon sa buhay po natin? Sabi ko sa Luke 7:49-50, pakinggan lang po natin. Luke 7:49-50. Then those who were at table with him began to say among themselves, "Who is this who even forgives sins?" And he said to the woman, "Your faith has saved you. You go in peace." Verse 50. Okay, and he said to the woman, "Your faith has saved you. You go in peace." Okay, so gaano ho natin kakilala ang Panginoon? Sino ba ang Panginoon? Okay, so nakita ho nung babae na ang Panginoong Jesus ay ang dakilang Diyos na kaya pong magpatawad ng kasalanan. Sabi ko sa Psalms 103 verse 12, New Living Translation, He has removed our sins as far from us the east is from the west. Lahat po ng kasalanan po natin pinatawad po ng Panginoon. Psalms 86 verse 5, Lord, you are kind and forgiving and have great love for those who call to you. Psalms 130 verse 4, Amplified Version, but there is forgiveness with you. Grabe ho, no? Pag lumapit ho tayo sa Panginoon, gaano man kalaki ang ating kasalanan, gaano man kadilim ang ating nakaraan, kapag lumapit ho tayo sa Diyos, kaya niya po tayong patawarin, kaya niya po tayong tanggapin. You may be feared and worship with submissive wonder. Psalms 130 verse 4, Century Version, but you forgive us and so we will worship you. Alala niyo ho si Samuel? Si David sa Samuel, sa book po ng Samuel. Diba? Sabi ho, ito yung laging tinuturo ho ni Pastor Cedric eh. Diba nagmukha siyang baliw, galit na galit ho yung kanyang asawa. Bakit ka naggaganyan? Diba? Pero sabi ho ni David, bakit? Sabi niya ganoon. Diba? Wala ho siyang pakialam sa sasabihin ng tao sapagkat siya, sabi niya, sinasamba ko ang aking Diyos. Unawaan po natin. So paano ho natin tinitingnan ang kasalanan sa buhay natin? Paano ho natin tinitingnan ang ating sarili? Tinitingnan ba natin na mas mabuti tayo sa iba? O nakikita ho natin na, Panginoon, kailangan kita, makasalanan po ako. And how do we perceive our Savior? Paano po natin tinitingnan ng Diyos? Sino po ba ang Panginoon sa buhay po natin? Tayo pong lahat ay tumayo. Ano po? Nakita ho natin, ano ho? Sa talinghaga po ng dalawahong umutang, pinatawad po sila parehas ng Panginoon dahil wala ho silang pambayad. Kaya ho wala makakapagsabi po sa atin na mas mabuti ako sa iyo, wala akong kasalanan, ganito ako sa Panginoon. Hindi ho, lahat ho tayo nagkasala at sa biyaya lang po ng Panginoon kaya tayo nakakalapit ho sa Diyos. At kung paano po yung ginawa ho nung babae, ano po, binigay niya po ang lahat para sa Panginoon. Lahat po ng pangungutya, lahat ng kahihiyan, nilagpasan po niya yon. Sabi nga po ay naging scandalous worship po ang ginawa ho ng babae. Na-skandalo po lahat sa kanyang ginawa. Pero ginawa niya po yon dahil alam niya na ang Panginoong Jesus ay Diyos. Ang Panginoon ay kailangan po niya sa kanyang buhay at ang Panginoon ang Diyos na kayang magpatawad ng kasalanan. So this afternoon, gusto ko po tayo po'y sumamba sa Panginoon. Tayo po ay sumamba ho ng mayroong pong pagpapakumbaba sa harapan ho ng Diyos. Give your everything to God right now. Ibigay po natin lahat ngayon sa Panginoon. Ano po yung mga daladala nyo sa buhay ninyo? Diba ho? Panginoon, nagiging mayabang na po ba tayo sa harapan ng Diyos ngayon? May mga kasalanan po ba tayong nagagawa na sa tingin ninyo ay talaga ang hirap lumapit sa Panginoon? Pero sabi ko ng Panginoon, gaano man kalaki, gaano man kadilim
ang buhay mo ngayon. Kaya ka hong tanggapin, kaya ka hong patawarin ho ng Panginoon, katulad po nung sa babae. Sobrang makasalanan, pero tinanggap ho ng Diyos, pinatawad ho ng Panginoon. So this afternoon, yun po yung pagsamba ho ng babae, binigay niya po lahat. Kung hindi ka pa ho nagtataas ng kamay sa Panginoon, ngayong hapon po, gawin mo. Kung hindi ka pa ho, hindi mo pa ibinibigay yung todo mo sa Panginoon, this after yun, bigay po natin lahat sa Panginoon. Bigay mo ang buhay mo, damdamin mo, isipan mo, puso mo, bigay mo sa Panginoon this afternoon. At makita ho natin kung gaano po kabuti ang Diyos sa buhay po natin. Na ang Panginoon po ay Panginoon na mapagmahal. That every time na tayo po ay lalapit sa Kanya, ng buong buo, hindi po tayo tatalikuran. At ang Panginoon po ang Diyos na handa po tayong tanggapin, dalawang kamay. Unawaan po natin, kahit po gaano po kadami ho nating kasalanan, kahit gaano po kalaki ang ating pagkukulang sa harapan ho ng Diyos, God is saying us this afternoon, anak, lapit ka sa akin, and I am here. Yayakapin kita, tatanggapin kita, mahal kita. Unawaan po natin, sa lahat po, kung hindi pa kayo nakakalapit sa Panginoon, alam nyo, maging totoo lang po kayo sa harapan ng Diyos sa hapon pong ito. Wala pong kahit ano pong mga magagandang salita. Just be yourself. This afternoon, lapit po tayo sa Panginoon. Kung hindi pa po tayo nakakapagtaas ng kamay sa harapan po ng Diyos, this time gawin po natin. Kung gusto mong umiyak, kung gusto mong sumamba sa Panginoon, gawin po natin ngayong hapon pong ito. For God is our God who really love us. Na mahal po tayo. Awitin po natin sa Panginoon ang awit na to. Huwag mo muna nating intindihin ang ating mga katabi. Tayo po'y pumikit. Tayo po'y maging seryoso sa Panginoon sa hapon pong ito. Awitin po natin ang awit na to sa Panginoon. Jesus this afternoon. I love you, Lord. Oh, you must never fail me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. You have been faithful. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God.
I will sing of the goodness of God. Oh, your goodness, Jesus. Your goodness is running out. It's running out to me. Your goodness is running out. It's running out to me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running out. It's running out to me. Your goodness is running out. It's running out to me. Your goodness is running out. It's running out to me. With my life laid down, surrender now. I give you everything. 'Cause your goodness is running out. It's running out to me. This afternoon, let us bow down to Jesus, because you are good. You have been faithful in our lives, Lord Jesus. We just want to worship you, Lord, for who you are. Nothing compares to you. Thank you for your goodness. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa aming buhay. Just open up your hearts, Jesus, this afternoon and come to Him. Hayaan po natin na kumilos ang Espiritu ng Diyos sa ating mga puso, sa ating mga isip, sa ating lakas, sa ating buhay. Sapagkat ang kabutihan ng Diyos ay nararanasan po natin araw-araw. Oh Lord, we worship you. We give you honor, we give you praise. Our good God, our great God. Sige po, lapit lang po tayo sa Panginoon ngayon pong hapon po ito. This is the first time po na gagawin mo po sa iyong buhay. Bakit hindi mo buksan ang iyong puso sa Panginoon? Kung sinasabi po ng Panginoon, sinasabi ng iyong puso sa Panginoon, na itaas mo ang iyong kamay, bakit hindi mo itaas ang iyong kamay sa Panginoon? Bilang simbolo ng pagsusubo ng iyong buhay at pagsunod sa mabuting Diyos. Ika'y mabuting Panginoon. Salamat po. All my life you have been faithful. All my life you have been so good, oh Jesus. With every breath that I am able, I will sing all the goodness of my life. It's all my life you have been faithful. You're so faithful, Lord Jesus. It's all my life you have been so good. Every breath that I am made, it's I will sing. All my life you're so faithful, Jesus. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. That's why we're singing. Every breath that I am able, it's I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after. Your goodness is running after. It's running out to me. Your goodness is running after.
and let us sing, your goodness is running after. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. All my life, all my life, you have been faithful. All my life, you have been so good. In every breath that I am made, I will sing of the goodness of God. One more time, all my life. It's all my life you have been. Sing to Jesus. I've been faithful in the lives, Lord. All my life you have been so good. Every breath that I am made, that's why we sing, Lord, of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing. I will sing of the goodness of God. Oh, we worship you. Thank you, Father, for your goodness, for your faithfulness upon our lives, Panginoon. Maraming salamat po dahil kayo ang Diyos, Panginoon naman, na nagpapatawad po ng kasalanan. Kayo ang Diyos sa mahabagin, Panginoon. Kayo ang Diyos na mapagmahal, aming Ama. Salamat. Salamat po, Panginoon naman. Tinanggap po kami, Panginoon, aming Amang Banal. Salamat po, Panginoon. Tunay nga po ang iyong habag, ang iyong bayaya, Panginoon Ama, ay patuloy po kami kinakatagpo araw-araw saan man kami naroroon, aming Ama. Salamat, salamat po sa inyo. Salamat po, Panginoon Ama, dahil kayo ang Diyos na patuloy po kumikilos po sa amin. Salamat po, Panginoon Ama, sa puso, Panginoon Ama, na binibigay niyo po sa amin. Puso na patuloy pong magpakumbaba sa iyong harapan, Panginoon. Makita po namin, Panginoon, na ikaw lamang po ang aming kailangan, Panginoon. At sa tuwing kami lalapit sa inyo, Panginoon Ama, hindi niyo po kami tatalikuran, Panginoon, aming Ama. Ano man po, Panginoon, ang mga kasalanan, Panginoon, na ginawa, nagagawa at magagawa po namin dahil sa Panginoong Jesus, Panginoon Ama, lahat po ng ito ay pinatawad mo na po. Salamat, salamat, Panginoon. Purihin ka, aming Amang Banal. Sambahin ka, Panginoon, aming Ama. Napakabuti po ninyo. Dakila po kayo, Panginoon. We are so thankful and grateful, O God, that we have Jesus in our lives, O Lord. Salamat, salamat po, aming Ama. Salamat po sa hapong ito. Patuloy nyo lamang pong ingatan ang bawat isa na naririto. Ingatan nyo po ang mga pananampalataya, ang puso't damdamin, Panginoon. Patuloy nyo lamang po kaming samahan sa buong isang linggo na darating, Panginoon Ama, sa amin pong mga hanap buhay, sa amin pong mga gagawin, Panginoon, pag-aaral, Panginoon, pagtatrabaho, Panginoon Ama, sa lahat-lahat po ng aming gagawin, Panginoon, samahan mo lamang po kami. Panginoon, patuloy naming itinataas sa iyo ang gawain, Panginoon Ama, maging ang aming handog ng pag-ibig, ang aming mga ikapo, sa iyo po namin itinataas, Panginoon. Patuloy mong pagpalain ang mga ito upang patuloy na matugunan ang pangangailangan ng iyong ng church, Panginoon Ama. Maraming salamat po. Purihin ka, sambahin ka, sa iyo pong pinakamataas na papurit, pagdakilat, pasasalamat. Sa pangalan po ng Panginoong Jesus, ito pong aming dalangin. Amen at amen.